Isang nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa Alabama noong 2014 nang mawala ang isang 8 years old na batang babae matapos umalis ng bahay upang dumalaw sa isang kamag-anak. Ang mas nakakatakot pa, natagpuan ng kanyang labi ilang araw lamang ang lumipas, kasama ang isang baliktad na krus na nakalagay malapit dito. Isang detalye na agad nagpausbong ng mga hinala tungkol sa posibleng kinalaman ng isang kulto at lalong nagpalalim sa misteryo ng kanyang paglaho. September 16, 2014, malamig at madilim na araw noon sa Mobile, Alabama. Nagsisimula na ang taglagas. Para kay Hawaii Robinson, isang 8 years old na bata, parang ordinaryong araw lang ito. Pumasok siya sa eskwela buong araw. Pagkatapos ng klase, bumaba siya sa school bus ng bandang 3:30 ng hapon at umuwi sa kanilang bahay sa Stephens Woods Apartments. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang lola. Ito'y si Brenda Popoulos. Pero bago siya pumasok, nagpalit muna siya ng damit dahil nabasa siya ng ulan habang tumatakbo mula sa bus papunta sa pinto ng kanilang apartment. Pagkatapos niyang magbihis, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Ito'y si Hawata Robinson. Tumagal ang tawag ng mga 17 minutes. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Hawaii sa kanyang lola na pupunta siya sa apartment ng kanyang pinsan na nakatira rin sa parehong apartment complex. Sinabi niya na doon sila makikita ng kanyang ama, na nangakong bibigyan siya ng $150 para sa kanyang nalalapit na ikasyam na kaarawan. Pero dito na pala magsisimula ang isang masamang panaginip. Bandang alas 8 ng gabi, dumating ang kapatid ni Hawaii na si Janaya, galing sa kanyang practice sa sayaw. Pagdating niya, napansin niyang wala si Hawaii, kaya tinanong niya agad ang kanyang lola kung nasaan ito. Sinabi ni Brenda na pumunta si Hawaii sa bahay ng kanilang pinsan, pero dahil gabi na, nag-alok si Janaya na sunduin na lang ang kanyang kapatid. Pagdating ni Janaya sa apartment ng kanilang pinsan, kumatok siya pero walang sumasagot. Kaya naisip niyang tawagan na lang ang pinsan nilang tawagin na lang nating Jasmine. At dito na niya narinig ang isang bagay na talagang nagpatindig ng kanyang balahibo. Sinabi ni Jasmine sa telepono na wala siya sa bahay buong araw dahil nasa ospital daw siya. Agad-agad dinawagan ni Janaya ang kanilang ama, si Hawata. Pero laking gulat niya nang sabihin nito na hindi niya nakita si Hawaii at hindi siya pumunta sa bahay ng kanilang pinsan. Sa puntong ito, sinabi ni Janaya sa kanilang lola na tawagan na ang kanilang ina na si Yosha. Dali-daling umalis si Yosha sa trabaho at umuwi. Bago mag-alas 10 ng gabi, tumawag na sa pulis si Brenda para i-report ang nawawala niyang apo. Sinabi niya sa pulis na huling nakita niya si Hawaii nang umalis ito papunta sa bahay ng kanilang pinsan, na ngayon ay alam na nilang wala roon ng mga oras na iyon. Nang malaman ng ama ang pagkawala ng kanyang anak, parang gumuho ang mundo niya, punong-puno ng galit at sobrang lungkot. Hindi pa rin sigurado kung talagang nakarating si Hawaii sa apartment ng kanyang pinsan. Pero nang tanungin ng mga pulis si Jasmine, sinabi nitong wala siya roon ng mga oras na iyon. Agad silang naglabas ng BOLO alert or be on the lookout. Ito ay katulad ng Amber Alert kung saan ito ay ginagamit ng pulisya upang abisuhan ng mga opisyal o ahensya na maging alerto sa isang tao, sasakyan o suspect na sangkot sa isang insidente. Ginawa nila ito para kay Hawaii at ang kaso niya ay naging pinakamahalagang dapat tutukan. Kinabukasan, daan-daang tawang tumulong sa paghahanap kasama na ang mga residente, pulis at isang foundation na tinatawag na Class Kids. Gumamit sila ng iba't ibang paraan para maghanap, tulad ng pagtoka ng mga tao sa bawat sulok ng lugar, mga asong sanay sa paghahanap, gumamit pa ng sasakyang panghimpapawid at pagbabahay-bahay para makakuha ng kahit anong impormasyon. Nagkaroon din ng vigil o panalangin para kay Hawaii at nagpakalat sila ng mga flyers na may alok na $5,000 na pabuya mula sa pamilya sa sino mang makakahanap sa kanya. Pero sa kabila ng walang tigil na paghahanap ay bigo pa rin silang makakita ng bakas ni Hawaii. Para siyang bula na naglaho. Sinikap ng mga pulis na alamin ang bawat hakbang ni Hawaii nung hapon na siya'y nawala. Sinuyod nila ang buong paligid ng kanilang bahay, pati na rin ang mga negosyong malapit doon, at doon sila nakakuha ng isang mahalagang impormasyon. May isang taong nagsabing nakita raw si Hawaii sa isang maliit na tindahan o convenience store sa isang gasolinahan na malapit lang. Agad nilang tinignan ang CCTV footage ng lugar at sa wakas nakita nila si Hawaii.
Bandang alas 4 ng hapon noong araw na nai-report siyang nawawala. Nakuhanan siya ng kamera na pumapasok sa convenience store. Sa mga kuha sa loob ng tindahan, makikita si Hawaii na palingalinga at pagkatapos ay pumila para bumili ng candy at merienda. 7 minuto siyang nagtagal sa loob ng tindahan. Habang nasa pila, makikita siyang nakikipag-usap sa isang matandang babae na nakatayo sa likod niya, pero hindi malinaw kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Noong una naisip ng mga pulis na baka may kinalaman ang matandang babae, kaya itinuring nila itong isang person of interest, isang taong maaring maimpormasyon sa nangyari. Pero nang panoorin nila mabuti ang buong footage at tanungin ang nagtitinda sa store, nalaman nilang bumili si Hawaii ng candy na nagkakahalaga ng $4 at pagkatapos ay lumabas siyang mag-isa. Ipinakita ng mga pulis ang video sa ina ni Hawaii. Hindi niya kilala ang matandang babae sa video pero may napansin siyang kakaiba at nakakabahala. Wala raw pera si Hawaii, kaya paano siya nagkaroon ng $4 para bumili ng candy? Sunod nilang sinuri ang labas ng convenience store sa surveillance camera. Nakita nila si Hawaii na lumabas, lumiko sa isang kanto at tuluyang nawala sa kuha ng kamera. At dito na lumabas ang mas mabigat na tanong. Paano nakarating si Hawaii sa convenience store? Umulan ng araw na iyon pero hindi basa ang kanyang damit at wala siyang dalang payong, kaya lumabas ang hinala na hindi siya naglakad papunta roon. Halata na may naghatid sa kanya. Patuloy na nagsasaliksik ang mga investigador ng iba pang mga video na maaring makatulong para malaman kung sino ang nagdala sa kanya doon at kung saan siya nagpunta pagkatapos niyang lumabas sa store. Habang mas maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ng lahat, humarap sa publiko ang mga magulang ni Hawaii. Lumabas sila sa telebisyon, umaasang buhay at ligtas pa rin ang kanilang anak. May mga nagkakalat ng balita na nakita raw si Hawaii sa iba't ibang lugar, pero lahat ng ito ay hindi pa kumpirmado. Sinusundan ng mga pulis ang bawat impormasyon, bawat detalye binibigyan nila ng pansin. Nang tanungin ng ina kung ano ang kanyang nararamdaman sa suporta ng komunidad, sabi niya, nagulat ako, ang daming taong tumulong, naglakad, namigay ng mga flyers, naghanap kasama namin. Akala ko kami lang, pero ngayon alam ko pamilya namin ito, magkakasama kami. Buong gabi akong gising, kahit abutin pa ng 24 oras, basta makasama ko ang aking anak, doon lang ako magpapahinga. Nang tanungin ko ano ang kanyang pinaniniwala ang nangyari kay Hawaii, ayokong maniwala na may masamang nangyari sa kanya. Naniniwala ako, nandyan lang siya, kailangan lang nila siyang pauwiin. Ngunit dumating ang araw na kinatatakutan ng pamilya ni Hawaii. Ang susunod na bahagi ng kwento ay maaring maselan at mahirap pakinggan, ngunit mahalaga ito upang maipakita ang totoong kalupitan na kanyang naranasan. September 18, 2014, 2 araw matapos siyang mawala, isang empleyado ng City Public Works ang tumawag sa 911. May nakita raw siyang isang labi sa Rebel Road. Agad namang responde ang mga pulis at doon nila nakumpirma ang pinakamasamang pangamba. Ang natagpuan ay si Hawaii Robinson, nakatihaya, nakahiga sa kanyang likod. Siya ay nasa isang napakahirap na posisyon, wala siyang saplot sa ibaba. Ang kanyang Hello Kitty t-shirt ay nakataas hanggang sa kanyang pusod. Nakita rin na merong baliktad na krus sa tabi niya na pinaghinalaan na maaring nasawi siya dahil sa isang ritual at may kinalaman ang isang kulto. Ayon sa isang investigador na naroon sa lugar, habang buhay kong maaalala ang nakita kong iyon, hindi mo gugustuhin makita ang ganoong sinapit ng isang inosenteng bata. Ang kanyang purple shorts pati ang kanyang panloob ay nakita sa kanyang kanang binti at nakasabit na lang sa kanyang bandang kaliwa malapit sa kanyang tuhod. Ito'y isang malinaw na senyales ng matinding pang-aabuso at kung akala nyo ay iyon na ang pinakamasakit na bahagi, meron pang mas titindi sa kwentong ito. Habang pinag-aaralan ng mga investigador ang nag-iisang surveillance footage na mayroon sila, may napansin silang isang kakaibang detalye. Binalikan nila ang footage ilang minuto bago pa pumasok si Hawaii sa convenience store. Doon nila nakita ang isang burgundy na Tahoe, isang SUV na dahan-dahang umandar sa kalsada, bago lumiko sa gilid ng gusali at nawala sa sakop ng kamera. Ilang segundo lang ang lumipas, mula rin sa mismong kanto kung saan lumiko ang sasakyan, tumakbo palabas si Hawaii. Pagkatapos niyang bumili ng candy, makikita siyang bumalik sa parehong direksyon patungo sa kanto kung saan nakita ang burgundy na Tahoe.
Dito na nagsimula magkabuhol ang mga pangyayari. Ang taong nasa likod ng manibela ng sasakyang iyon ang naging bagong sospek, habang ang kanyang pamilya ay nagdadalamhati at naghahanda na para sa libing ni Hawaii. Ang mga investigador ay malapit nang tumuklas ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang Burgundy na taho ay kilalang kilala. Sobrang pamilyar nito dahil ang ama ni Hawaii na si Hiawatha Robinson ay mayroon ding ganoong klaseng sasakyan. Napansin din ni Yosha, ang ina ni Hawaii, na nitong mga nakaraang araw pagkatapos mawala ng bata, tuwing may pupuntahan sila para sa burol, hindi na ginagamit ni Hiawatha ang kanyang taho. Iba-ibang sasakyan na lang ang kanyang ginagamit. Madalas ay inihahatid siya ng kaibigan. Sa puntong ito, hawak na ng mga detective ang footage. Malinaw na at buo na ang kanilang pasya. Kailangan na nilang harapin si Hiawatha. Pinuntahan nila ito sa bahay ng kanyang kasintahan. Pagpasok nila, agad nilang hinarap si Hiawatha. At tinanong kung bakit nakita ang kanyang sasakyan sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang anak. Ang kanyang sagot ay matinding pagtanggi. Hindi raw siya pumunta roon, wala raw siyang kinalaman. Pero hindi pa roon natapos ang kanilang pagtatanong. Sigurado kaming sasakyan mo iyon, sabi ng isang pulis. Ikaw ang naghatid sa kanya sa tindahan, dagdag pa ng detective. Ngunit paulit-ulit man, mariin pa rin tinanggi ni Hiawatha ang lahat. Habang ipinapakita sa kanya ang footage, ang katotohanan ng unti-unting lumilitaw ay masyadong masakit. Hindi ko sinasabing masama kang tao, sabi ng isa sa mga investigador. Pero sa tingin ko may alam ka, may nangyaring hindi mo sinasabi. At bagamat malakas ang hinala ng mga pulis, may isang malaking problema. Hindi malinaw sa footage ang plaka ng sasakyan. Walang matibay na ebidensya para direktang iugnay si Hiawatha sa pagdukot o pagkasawi ng kanyang anak. Wala silang ibang magawa kundi umalis muna. Pero bago pa man sila tuluyang makalabas ng bahay ng kasintahan ni Hiawatha, may isang detective ang nakapansin ng isang mahalagang detalye. May mga security camera pala na nakalagay sa mismong bahay na iyon. Dito agad nilang tinanong ang kasintahan, gumagana ba itong mga camera nyo? Oo, ang kanyang sagot. Handa siyang patunayan na walang kasalanan ang kanyang nobyo. Pagbalik ng mga pulis na may dalang search warrant, sinimulan nilang panoorin ang mga recordings at dito tuluyan ng gumuho ang mundo ni Hiawatha Robinson. September 16, 2014, 3:20 ng hapon, sa footage malinaw na makikitang lumabas si Hiawatha mula sa bahay ng kanyang kasintahan. Ayon sa kanilang unang pagsusuri, sapat ang oras na ito para makapunta siya sa apartment ni Hawaii, isakay ang kanyang anak at makarating sa convenience store bago mag alas 4 ng hapon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. 7:01 ng gabi, makikitang bumalik siya sa bahay ng kanyang kasintahan na mag-isa, pero mas nakakabahala ang kanyang mga sumunod na ginawa. Nagmadali siyang tanggalin ang kanyang suot na damit at makikita sa footage na paulit-ulit siyang pumupunta sa laundry room. Naglalaba. Oo, nilalaban niya ang kanyang mga damit at sa puntong ito malinaw na sa mga investigador. May tinatago siya, may sinusubukan siyang burahin ang ebidensya. Kinuha ng mga pulis ang CCTV footage pati na rin ang Burgundy taho ni Hiawatha para sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. October 2, 2014, ang SWAT team, FBI at lokal na pulisya ay dinampot si Hiawatha batay sa isang search warrant. Habang kinakausap siya ng isang reporter, nagpakita si Hiawatha ng pagkadismaya. Anya, pwede naman nila akong tawagan. Lagi naman akong nakikipag-ugnayan. Pwede nilang sabihin kung ano ang kailangan nila. Hindi na nila kailangan gawing iyon. Tinanong siya kung may napansin ba siyang nawawala sa bahay pagkatapos ng pagsalakay. Sabi niya, ewan ko, hindi ko pa rin masyadong tinitignan. Kinuha ko lang yung search warrant at inilagay sa bulsa ko. At nang tanungin tungkol sa kanyang anak na si Hawaii, anya, pagod na ako sa lahat ng chismis, sa mga sinasabi ng mga tao. Alam ko kung ano ang aming mga alaala, mga masasayang alaala, pero sana tigilan na ng mga tao ang mga kasinungalingan. Kahit pa libo-libong tao ang naniniwala sa kanyang pagiging inosente, ang mga ebidensya ay unti-unti nang bumubuo sa tunay na nangyari. Tinanong siya ng reporter, paano mo hinaharap ang pagkawala ng iyong 8 years old na anak? Anya, sinubukan ko magpakatatag. Kung wala ang aking mga kaibigan at pamilya na walang sawang sumusuporta sa akin, hindi ko alam kung saan na ako pupulutin ngayon. Ngunit ang totoo, ang lalaking ito ay isang duwag, isang malupit na PTF.
at pinaslang niya ang batang pinagkatiwala sa kanya ng mundo. Sa wakas, pagkatapos ng masusing investigasyon, natagpuan ng mga detective ang mga ebidensyang tuluyang magbubunyag sa kanyang kasamaan. Sa mismong lugar kung saan natagpuan ang labi ni Hawaii, nakakita sila ng dalawang malinaw na beads mula sa kanyang buhok. Ang parehong uri ng beads ay nakita rin sa likod ng burgundy taho ni Hiawatha. Kahit pa sinabi niyang hindi kailanman sumakay doon ang kanyang anak, mayroon ding nakitang duct tape. Ang piraso ng duct tape na nakita sa pinangyarihan ng insidente ay eksaktong kapareho ng roll na nasa loob ng sasakyan. Bukod pa rito ay may dalawang zip ties, isang piraso ng sheetrock, isang metal bracket, isang balot ng candy na kulay berde at isang walang lamang kahon ng bala ng armas. Ang mas masakit pa, ang bakanting lote kung saan natagpuan si Hawaii ay dating pinagtatrabahuan ni Hiawatha. At ang may-ari ng lote ay kaibigan niya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang DNA evidence na nakuha sa lugar ay hindi naging tiyak. Ayon sa mga eksperto, nasira ito dahil sa matagal ng pagkakalantad sa ulan, putik at iba pang mga kondisyon ng kapaligiran. Sa korte, pilit ay pinagtatanggol ng abogado ni Hiawatha ang kasong hindi maipagtatanggol. Dito pinagdiinan na ang baliktad na krus sa tabi ng kanyang labi ay patunay daw ng isang ritual na pagpaslang ng isang kulto. Pero agad naman itong binaliwala ng korte. Dahil walang kulto, walang ritual, si Hiawatha Robinson ay nakatulan ng 100 years na pagkakakulong para sa kasong karumaldumal na pagpaslang at pang-aabuso. Minsan ang mga taong akala natin na maaasahan, mapagkakatiwalaan at magpoprotekta sa atin ay sila pa pala ang mga unang sisira at wawasak sa ating mga pangarap sa isang pinakamalupit na paraan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!